Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Ed Kaluwag. At narito po tayo ngayon sa Luwakan Road dito sa Baguio. Kung saan yung spot na mismong sinasabi ng driver na may sumakay daw na babae sa kanyang taxi. Aalamin po natin ang katotohanan ng mga bagay na ito. Samahan niyo akong libutin at imbestigahan ang Luwakan Road. Kapag Baguio ang usapan, alam mo na yan. Cool breeze, ukay-ukay, strawberry taho, at perfect tambay weather. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit paboritong puntahan ng mga turista, lalo na tuwing summer. Pero sa likod ng fog at pine trees, may isang kalsada rito na may kakaibang kwento. Isang lugar na tila matahimik, pero may tinatagong hiwaga. Ito ang Luwakan Road, matatagpuan mula Scout Barrio hanggang PMA. Itong mahabang kalsada ay kilala hindi lang sa scenic view, kundi sa urban legend ng isang white lady. Ayon sa kwento, may babae raw na inabuso at pinatay ng daan na to. At mula noon, nagpaparamdam na siya. Nakasilong daw ang kanyang kaluluwa sa isang pine tree na nasa gitna ng kalsada. Hanggang ngayon may mga taxi driver na nagsasabing sumasakay pa rin siya, pero hindi na bumababa. Sa isang lugar na para sa iba'y simpleng daan lang, bakit nga ba parang may kaluluwang ayaw pang makalis? Kaya ngayon, ikaw, handa ka bang dumaan sa Luwakan Road? Kahit mag-isa ka lang. Dito yung spot kung saan yung sinasabi nila na ito yung area na may sumasakay daw na babae kapag ka merong mga taxi driver na dumadaan dito sa mga ganitong oras ng gabi. Pero kung titingnan natin, etong spot na to ay accident prone area at isa pa, maliwanag siya kapag gabi dahil may street light. So, pangalawa, as of this moment, wala po akong maramdaman na any presence of any entity, especially dito sa mga lugar na to, na kung saan viral na sinasabi na umangkas yung babae. So, libutin natin siya. So, kahit sabihin pa natin na this oras ng gabi, yung mga time na yon, still, may street light tayo. So, hindi mo pa rin masasabi na creepy na yung area o nakakatakot. Kasi unang-una, wala rin akong maramdaman eh. Ito yung area, ito na yung spot eh. So dapat, kung may presence dito pa lang, maramdaman na siya. Kahit na gumamit pa tayo ng gadgets dito, same pa rin. Wala rin naman tayong mapipick up. So, hindi ako convinced, actually. Pero, sige, pagbibigyan natin. Subukan natin gumamit ng gadgets. Gamit tayo ng EMF para alamin natin kung talagang may magre-register. Pero, scientifically speaking, possible na may mag-register dahil may street light nga dito. So ngayon, dala-dala ko yung aking EMF. So, tingnan natin, no? So kung makikita natin, nag-stabilize pa lang yung ilaw. Kasi una-una, may mga kable ng kuryente dito. So may mga
kahit papaano masasagap niya yun. Pero kasi kung ito ay pure entities, yung nasasagap niya, dapat, kagaya niya, no, hindi naman, constant yung ano niya eh, constant lang at hindi siya hindi nagbabago-bago. Kasi kung halimbawa itong area na nilalakaran ko, mataas na yung magnetic field, dapat yan pumapalo na yan, pumipitik na sana. So far hindi oh. Constant siya. Yung readings niya is readings ng dahil nga meron tayong ano dito. Ang mga street lights oh. So mula rito hanggang dito sa lugar kung saan yung sinasabi na ito yung area kung saan daw nandoon yung babae. So gawin natin, pakiramdaman pa rin natin. Ito yun eh. O, tingnan mo. So supposed to be dapat, ito kasi yun, alam ko ito yung area na sinasabi, no? Yung during investigation na ginawa dito, ito yung area. Pero, kung titingnan ninyo, mas naging fix yung readings at mas bumaba pa yung reading ng EMF. So therefore, scientifically speaking, wala siyang ano. Mas mababa ang reading ng EMF dito sa area na kung saan ito yung sinasabi na ano eh, na dito daw mismo sa lugar na to, dito daw yung babae nagpapakita, nagpaparamdam. Kumbaga, dito daw yung area, dito yung spot. Pero bakit walang readings? And set aside natin yung EMF, kahit yung pakiramdam, gamitin natin. So ngayon, kasama natin si Kuya na isang taga rito na madalas dumadaan, halos araw-araw dumadaan dito sa Luwakan Road. Ayan, yung gamit niya, nakamotor siya. So Kuya, alam mo yung nag-viral, di ba? Apo. May sumasakay doon na babae. Apo. Ano sa tingin mo? Narinig ko lang siya eh, kaso hindi ko pa siya masyadong na-experience. Okay. Pero madali ko siyang narinig sa mga kwento. Ng mga taxi driver. Pero ano, bilang ikaw dumadaan, may kakaibang bang nararamdaman dito? Kasi ako, as of now, wala talaga akong naramdaman. Sana lagi naman po ako umuwi ng gabi, parang normal lang siya. Normal lang, no? Kasi una-una may street light. Tapos, maliwanag naman lahat ng dito. Okay. Bilang nagmumotor, Kuya, ano yung masasabi mo dun sa daan? Dito parang blind curve kasi, di ba? Meron mga road na parang yung bigla siyang sobrang ligo. Pag yung mga hindi sanay siguro, baka madidisgrasya pag sobrang bilis. Yung mga hindi taga dito. So tingin mo Kuya, kung may nadisgrasya man, na balita, tingin mo yun lang yung kinatakutan ng tao. Na parang siguro kumalat lang yung kwento na kaya nadisgrasya kasi may nakita. Ganun ano. Pero, siguro, baka lang, parang mga haka-haka lang nila. Kwento-kwento. So yan po. So si Kuya po ay madalas dumadaan dito at isa siya sa nagpapatunay na ito yung Luwakan Road kahit hating gabi. Maliwanag. So yung bigla-biglang may sasakay na babae o nagpapakita dito parang medyo imposible po. Bilang taga rito ka mismo, di ba, sa Baguio? Yes po. Meron ka bang kwento tungkol dito sa Luwakan? Actually, sir, nag 3 AM challenge po kami dito. Last year din lang po. Tapos sinubukan po namin kasi isa po talaga sa kinakatakutan na lugar dito sa Baguio, ang Luwakan Road. Sinubukan po namin na pumunta dito ng alas 3. Bali, 2 po kami. Meron din po isang beses na mag-isa lang po ako noon. Sa lahat po ng experiences po namin, wala naman po kaming na-feel. Kasi from 3 to 5 AM po kami noon eh. Dadaan-daanan na rin po namin to dati, pero medyo creepy lang yung place. Pero hindi ko po naramdaman yung parang nararamdaman ko sa mga ibang exploration na parang mabigat. Okay. So, ibig sabihin, basically, yung Luwakan Road is parang ordinary road.
Sa Opo. experience niyo? Yes po, parang yun lang naman po yung na-experience namin. Wala naman pong kahit anong paranormal na activity na nangyari. Kasi merong nag-viral na ano, Ay, opo. okay. At na ano yun in-investigate din yung area. So same area na kung saan tayo ngayon nandito, tsaka yung nilakad dito sa area na to. Sa akin kasi personally, wala akong na-feel, wala akong naramdaman na kakaiba. So kaya gusto ko ng opinion ng mula dun sa mga tao na nagkaroon din ng kumbaga part yung luwakan sa kanya. So sa'yo, sa isay natin, nag 3 AM challenge ka, Opo. tapos regular kang dumadaan dito. Opo, may mga time na dumadaan din po. Okay. Sa mga time na yon, ni isa wala kang naramdaman. Wala po. Okay. Sa kwento, ano yung kwento? Ano yung kwentong luwakan? Bakit kinatakutan daw ang luwakan? Marami naman daw po na mga stories dito, kagaya na lang yung kung bakit daw po may nagpaparamdam na mga entities dito dahil daw po sa may pinutol na puno dito sa area ng Luwakan. Magsimula daw po nun, yung mga nagtrabaho daw po na nagputol ng malaking puno, lahat daw po sila namatay isa-isa or nagkasakit yung iba. Tapos doon na nag-start yung horror stories po dito sa Luwakan. Okay. Tapos after po nun, kinakatakutan na rin po siya ng mga drivers kasi meron daw po silang mga experience. Yun lang po yung mga naririnig-rinig ko. Tapos plus pa nga po yung may nag-viral na Okay. dito. So, actually ganito yan yung time na kapag nagsimula na ang isang lugar kasi nakatakutan, ito yung nabubuo. Ang tawag doon is egregore. No. Pag sinabi natin egregore, ito yung multo na created by yung maraming isip. Halimbawa, Parang collective minds. yes. Yung egregore is isang entity na nabubuo ng collective minds. So, parang ganito. First time kong dadaan ng Luwakan, pero yung kwento, libo-libong tao na ang nagsasabi na meron. So ako, pagdaan ko dito, ang nasa isip ko, meron. Opo. So from that point, kahit ano yung image na makita ko dyan sa daan, a distorted image na, halimbawa, nag-flash yung light, nag-korting entity na yon. Para mabibigyan na ng meaning. Oh, agad. yes. Magiging totoo nga, meron talaga. So, yun yung mga reason kung bakit na-aksidente, kasi may iniwasan kuno, may tumawid. But, hindi naman yun yung real entity. Opo. Kasi kung ito ay totoong nagmumulto at haunted, iba yung magiging pakiramdam sa lugar. So, para sa akin, kung ang meron dito is yung mga egregore yun, ang kategory niya. Dahil sama-samang kaisipan na kinatakutan. Yung parang nakaipon lang ng maraming kwento ng katatakutan. Opo. Tapos, every time na makikita mo mababanggit ang Luwakan, maiisip mo, may nagmumulto, may babae, may kung ano dyan, may tumatawid, may ganito. And that's it. Pero yun, production lang ng isip mo yun. Opo. So yun yung nakakatakot. At hindi po yung totoong entities na sinasabi nilang naririto. So again, para sa akin po at para sa kanya, sa investigation ko ngayon, wala akong nakita, wala akong naramdaman. So wala po akong napatunayan na mayroong nagpaparamdam dito sa Luwakan. At based din sa kanya, nung ginawa nila yung 3 AM challenge, wala rin naman daw po silang na-encounter dito. Wala talaga. So, in conclusion, kung titingnan kasi natin yung road, no? Medyo half blind curve siya. So talagang magiging accident prone ito. At kung may na-aksidente o may namatay, kadalasan ina-associate na kagad natin na may nagmumulto, may nagpaparamdam. Pero hindi naman laging ganun ang case eh. May mga namatay na hindi naman talaga nagmumulto.
Ang nagbibigay ng takot sa atin kadalasan, yung imagination, knowing na dito sa lugar na to may namatay at merong naganap na aksidente. So, para sa akin po, itong Luwakan Road ay hindi haunted, hindi nakakatakot, at para sa akin, sa investigation ko ngayon, wala akong naramdaman, wala akong nakita na katulad ng sinasabi dun sa viral video na may umaangkas o may sumasakay na babae. So, yun po. Kayo na po yung maghusga. Kung sakaling gusto nyong alamin, pwede nyong alamin sa sarili ninyong paraan. Pero sa akin, wala po. Hindi po haunted itong area na to. Yun lang po. Maraming salamat.